Isang tila ordinaryong biyahe, isang paglalakbay na puno ng pagkasabik sa paparating na bagong taon. Ngunit ang simpleng paglipad mula sa masigla at maingay na lungsod ng Bangkok patungo sa tahimik na himpapawid ng South Korea ay nauwi sa nakakakilabot na trahedya. Ang mga larawang ito ay kuha ng isang pamilya habang masayang nagbabakasyon sa Thailand, ilang oras bago maganap ang isang trahedya. Ang mag-asawang sina Jean Lee Sien at Kang Ko kasama ang 3 taong gulang na anak na lalaki ay kabilang sa mga pasahero ng Jeju Air Flight 7C2216. Masayang ibinahagi ng ama ang unang pagsakay at pagbiyahe ng anak palabas ng South Korea. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mag-asawa, ito na pala ang huling sulyap ng kanilang anak mula sa bintana ng eroplano, maging ang huling biyahe ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa Jeju Air Flight 7C2216 na kumitil ng 179 na katao, at nag-iwan ng mga tanong na bumagabag sa buong bansa? Isang misteryosong babala, isang malagim na katapusan, at mga tanong na nanatiling walang sagot. Ito ba'y isang aksidenteng hindi maiiwasan o isang sakunang matagal nang nagbabadyang mangyari? Ating tuklasin ang nakakikilabot na mga detalye ng isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng aviation sa South Korea. Noong December 30, 2024, ang Jeju Air Flight 7C2216, isang Boeing 737-800, ay lumipad mula Bangkok, Thailand. Sakay nito ang 181 katao, kabilang ang 6 na crew at mga pasaherong karamihan ay sabik na makapiling muli ang kanilang pamilya sa South Korea mula sa bakasyon sa Thailand. Karamihan sa mga pasahero ay mga Koreano at 2 lamang sa mga ito ang Thai citizen. Maaliwalas ang kalangitan, at ang eroplano ay lumilipad ng maayos sa taas na 30,000 talampakan. Isang pangkaraniwang biyahe sana ito, hanggang sa biglang magbago ang lahat. Habang papalapit ang eroplano sa destinasyon nito sa Muan International Airport, iniulat pa na maganda ang kondisyon ng panahon. Gayunpaman, naglabas ng babala ang air control tower ng Muan ukol sa posibilidad ng bird strike. Ang rehiyon ay kilala bilang tirahan ng mga ibong gaya ng bibe at gansa, isang maliit ngunit karaniwang panganib. Bagamat karaniwan ang naturang babala, naghanda ang piloto para sa mas maingat na paglapag. Ngunit para sa Flight 7C2216, ang babala na ito ang naging simula ng serye ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Eksaktong alas 9 ng umaga, naputol ang katahimikan. Narinig sa radyo ang nanginginig na tinig ng piloto, "Mayday, Mayday, bird strike, going around." Ang nakakakilabot na mga salitang iyon ang huling komunikasyon bago sumambulat ang trahedya. Ilang saglit lamang, ang trahedya ay tuluyang nangyari. Ang mga saksi malapit sa runway ay naglarawan ng eksenang nakakapanlumo at nakakapanindig balahibo. Isang video footage ang nakuhang nagpapakita ng eroplano na mabilis na tumatakbo sa runway, habang may mga tilamsik ng apoy ang lumalabas mula sa katawan nito na humahagod sa lupa. Dahil hindi na-deploy ang landing gear, nagpatuloy ang eroplano sa mabilis na pagtakbo, lumampas sa dulo ng runway, at bumangga sa isang 4-meter high concrete barrier. Ang impact ng pagbangga ang nagpasiklab ng isang napakalaking pagsabog. Nilamon ng apoy ang buong eroplano, habang makapal na itim na usok ang tila umakyat sa langit. Ang tanging natira sa eroplano ay ang buntot nitong nakikita pa rin sa gitna ng naiwang abo. Ang konkretong pader, na nasa layong 250 metro mula sa dulo ng runway, ay kinalalagyan ng navigation system na kritikal sa pag-assist ng mga papaalis at paparating na eroplano sa naturang airport. Kalaunan, tinanong ng mga aviation expert ang pagkakalagay at tibay ng istrukturang ito. Ngunit sa mga sandaling iyon,
Ito'y naging hadlang at nagbunga ng trahedya para sa 179 na kataong sakay ng eroplano. Agad na rumisponde ang mga emergency team sa lugar, ngunit huli na para sa karamihan ng mga pasahero. Isang milagro, 2 katao lamang ang nakaligtas mula sa wreckage. Sila'y parehong flight attendants na nakaupo malapit sa buntot ng eroplano. Si Lee, isang 33 taong gulang na lalaki, at si Ko, isang 25 taong gulang na babae, ay agarang dinala sa ospital. Si Lee ay nagtamo ng maraming bali ngunit nanatiling gising at nakakakilos. Habang si Ko naman ay nasugatan sa bukong-bukong at ulo. Ang kanilang kwento ang nagbigay ng konting liwanag sa gitna ng kadiliman ng trahedya. Ang kanilang pagkaligtas ay tila laban sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang kanilang mga salaysay ay magiging mahalaga sa pag-alam ng katotohanan. Habang sinisiyasat ng mga eksperto ang nasunog na labi ng eroplano, agad na umusbong ang mga tanong ukol sa mga pangyayari bago ang aksidente. Bakit hindi nag-deploy ang landing gear? Bakit bumagsak ang eroplano sa 2 katlo ng haba ng runway, na iniwang walang sapat na espasyo para makapagpreno? At ang pinaka-nakalilitong tanong, bakit may isang matigas na konkretong istruktura malapit sa runway? Ayon sa ulat, sinubukan ng piloto na magsagawa ng emergency landing mula sa kabilang direksyon ng runway matapos kanselahin ang unang pagtatangkang paglapag. Ang minadaling maneuver na ito, kasabay ng epekto ng bird strike, ay nag-iwan sa eroplano sa isang kritikal na sitwasyon. Ang pagmamadaling maniobra ay nauwi sa isang belly landing, ang paglapag ng eroplano nang walang nakabukas na gulong, na lumikha ng spark at friction sa runway at naging sanhi ng apoy hanggang sa pagbangga nito sa barrier. Ang hindi pag-deploy ng landing gear ay lalo pang nagpaigting ng sitwasyon, na nagdulot ng hinala ukol sa posibleng mechanical failure o human error. Samantala, agad na napunta ang atensyon sa konkretong pader na nagpatindi sa sakuna. Ayon sa mga eksperto, kung ang barrier ay ginawa gamit ang mas magagaan at nababasag na materyales gaya ng fiberglass, ay posibleng tumigil ang eroplano nang hindi nagliliyab. Ngunit ang rigidity ng barrier, na may layong 250 metro mula sa runway, ay dati na rin pala napansin bilang potensyal na panganib noon pa mang mga nakaraang assessment, pero wala itong aksyong natanggap. Samantala, si Lee at Ko na tanging mga nakaligtas ang naging mahalagang saksi sa pagsisiwalat ng misteryo. Ikinwento ni Lee ang nakakakilabot na mga sandali bago ang pagbagsak. Narinig niya ang malalakas na tunog bago ang pagbagsak at inilarawan nito ang magulong mga segundo habang sumasayad ang katawan ng eroplano sa lupa, naglalabas ng mga tilamsik ng apoy, hanggang sa malakas na tunog ng pagbangga sa barrier. Sa kabilang banda, si Ko, na bagamat nasa maayos ng kalagayan, ay nahirapang alalahanin ang eksaktong mga pangyayari dahil sa kanyang tinamong sugat sa ulo. Pareho nilang binigyang diin ang isang nakakakilabot na detalye, na hindi kailanman nag-deploy ang landing gear o ang hindi pag-activate ng gulong ng eroplano sa paglapag nito sa runway. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay liwanag sa mga kritikal na desisyon sa huling segundo. Samantala, nakuha ng mga otoridad ang flight data recorder at cockpit voice recorder ng eroplano, na mas kilala bilang black boxes. Ang mga kagamitang ito ang magbibigay liwanag sa mga huling sandali bago ang pagbagsak ng eroplano. Gayunpaman, ang isa sa mga ito ay lubhang nasira, kaya't kinailangang dalhin sa US National Transportation Safety Board para doon pag-aralan at ma-assess. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring abutin ng buwan bago makuha ang mga resulta, na lalong nagdagdag sa pagdurusa ng mga pamilyang naiwan ng mga biktima. Sa mga unang ulat ay nagpapahiwatig ng iba't ibang salik o dahilan ng trahedya. Ang mga ito ay bird strike, mechanical na pagkasira o malfunction ng landing gear, at posibilidad ng pagmamadaling desisyon na isang human error. Dahil sa naganap na trahedya, idineklara ng South Korea ang 7 araw na panahon ng pagluluksa upang bigyang pugay ang mga biktima.
Nagsagawa ng mga memorial service sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan nag-iwan ng mga bulaklak at kandila sa mga altar ang mga nagdadalamhati. Ang trahedyang ito ay muling nagpapaalala ng 1997 Korean air crash sa Guam na pumatay ng 228 katao. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kakulangan ng transparency sa investigasyon. Ang kawalan ng agarang sagot ay nagpasiklab ng galit ng publiko, na naglagay ng matinding presyon sa mga aviation authority at sa Jeju Air upang magbigay ng paliwanag. Samantala, ang trahedya ay naghatid ng matinding epekto sa industriya ng aviation. Bumagsak ang shares ng Jeju Air, at libu-libong pasahero ang nagkansela ng kanilang mga flight dahil sa takot. Muling napukaw ang pansin sa Boeing 737-800, isang kilalang ligtas na commercial aircraft model na kasalukuyang ginagamit ng karamihan sa malalaking kumpanya sa aviation industry. Tinatayang May 4400 modelo ng Boeing 737-800 ang aktibo at ginagamit sa mga himpapawid. Samantala, ang International Civil Aviation Organization ay nag-anunsyo ng plano upang repasuhin ang mga panuntunan sa runway safety at obstruction clearance. Sa huli, para sa mga pamilya ng mga biktima, ang sugat ay hindi basta maghihilom. Ang mga pangalan ng 179 na kataong pumanaw ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng South Korea. Isang madilim na paalala ng balanse sa pagitan ng inobasyong pantao at mga pagkukulang nito. Ang nangyari sa Jeju Air Flight 7C2216 ay higit pa sa isang trahedya. Ito ay isang panawagan para sa pagbabago, isang serye ng mga pagkakamali, kapabayaan, at maling desisyon ang nagdulot ng di masukat na pagkawala. Habang may pag-alala sa mga pumanaw, gawin nating aral ang kanilang pamana, isang panawagan para sa mas ligtas na himpapawid, mas maayos na infrastruktura, at mga sagot na maaaring makapigil sa susunod na sakuna. Sapagkat sa bawat pasaherong sumasakay ng eroplano ay may karapatang marating ang kanilang destinasyon ng ligtas.